Ayos lang ba na hindi na tayo magsimba dahil nananampalataya ka naman sa Panginoong Jesucristo personally? Nagbabasa ng kanyang mga salita, nananalangin at nanonood ng mga video patungkol sa kanya? Sa video po na ito ay pag-aaralan natin kung ayos lang ba na hindi na tayo magsimba dahil nananampalataya naman tayo sa Panginoong Jesucristo. Napakahalaga na magkaroon po tayo ng personal na ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. Alam naman natin mga kapatid, walang ibang daan patungo sa langit kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung ang tanging daan lamang sa langit ay ang pananampalataya sa Kanya, ayos lang ba na hindi na tayo pumunta sa simbahan? Alam nating hindi po tayo maliligtas ng pagpunta sa simbahan, pero mahalaga pong tandaan na ang simbahan po ay maaaring maging daan o tulay para tayo po ay magkamit ng kaligtasan. Halimbawa na lamang, kung may isang tao na mag-aanyaya sa iyo na pumunta sa simbahan, sa pamamagitan po noon doon mo matatagpuan at makikilala ang Panginoong Jesucristo hanggang sa tanggapin mo siya bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Dito natin makikita na ang iyong pagdalo sa simbahan po ay naging daan para makakilala ka sa Panginoon. Ipinapakita lamang po nito na ang simbahan po ay isang instrumento o pwedeng maging daan para makakilala po tayo sa Panginoon. Bukod dito, tandaan po natin na ang simbahan sa Biblia ay hindi po isang lugar. Ang orihinal na kahulugan po ng simbahan na iglesia na nagmula po sa salitang Griego na ibig sabihin ay magtipon. Ang mga taong nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo o mga grupo o komunidad ng mga mananampalataya, ito po yung tinatawag na simbahan. Kaya't mahalaga mga kapatid bilang bahagi po ng iglesia, hindi po tayo dapat nag-iisa lamang. Noong panahon po ng Biblia, ang unang mga mananampalataya po ay walang ganitong mga lugar. Hindi tulad ng mga simbahan natin ngayon na may mga espesyal at iba't ibang disenyo pa. Noon po nagtitipon lamang sila sa mga tahanan o anumang available na lugar. At ang kanilang pagtitipon bilang mga mananampalataya ang siyang tunay na simbahan. Ito nga po yung ginagawa nila sa panahon ng Biblia. Sabi po sa Gawa 2 verse 42, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsasama-sama bilang magkakapatid, magsasalo-salo sa pagkain ng tinapay, at mananalangin. Bukod pa rito mga kapatid, isa pang dahilan kung bakit po tayo ay dumadalo sa pagtitipon ng mananampalataya dahil ito po yung kalooban ng Diyos. Ito po yung gusto niya para sa lahat ng mga mananampalataya. Sabi po sa Hebrew 10 verse 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng ilan. Sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na't nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Sa madaling salita po sinasabi sa atin ng Biblia na kailangan po nating sambay ng Diyos kasama ng iba pang mga mananampalataya at mapag-aralan ng kanyang mga salita. Ito po ay para sa ating espiritual na paglago. Kaya't napakahalaga ng pagtitipon natin bilang iglesia dahil po dito ang mga mananampalataya ay maaring magmahalan, magpalakasan sa isa't isa, mag-udyok sa isa't isa ng pag-ibig at mabubuting mga gawa. Ito po yung kalooban ng Diyos na gusto niyang gawin natin. Kaya mahalaga po na dumalo po tayo sa mga pagtitipon ng simbahan para mas lalo po tayong lumakas espiritually. Isipin mo po ito tulad po ng mga uling. Kung mag-isa lamang po ang uling, mahina ang baga nito. Pero kapag nagsama-sama ang mga uling, lalakas ang baga at ito po ay mag-aapoy. Ganon din po tayo, kung tayo po ay mag-isa, mahirap at matagal ang ating paglago espiritually. Pero kapag nagkasama-sama tayo bilang mananampalataya, mas lalakas tayo at mas mag-aapoy para sa Panginoon. Kapag ang isang tao po ay nagtitiwala sa Panginoong Jesucristo para sa kanyang kaligtasan, siya po ay nagiging bahagi na ng katawan ni Kristo. Tulad po ng sinasabi sa 1 Corinto 12 verse 27, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay mga bahagi nito. Para po gumana ng maayos ang simbahan bilang isang katawan, kailangang naroroon at gumagawa ng sariling bahagi ang lahat ng mga bahagi po nito. At tayo po yung mga bahagi ng simbahan. Hindi lamang tayo po tinutulungan ng ating simbahan na ihanda para sa ministeryo. Ito po ay isang lugar kung saan tayo po ay naglilingkod gamit ang mga espiritual na kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos. Tulad po ng mga ebanghelista, mga pastor at mga guro para sa gawain at pagpapatibay ng katawan ni Kristo. Kapatid, ito naman po yung maaaring mangyari kung hindi po tayo dadalo sa mga pagtitipon ng simbahan. Maaaring ito po yung maging daan para tayo po yung mapahamak at maligaw ng landas. Maaaring unti-unting manlamig ang ating espiritu at mapalayo sa Panginoong Jesucristo. Madali po tayong mahahatak ng kaaway at tuluyang mapahamak hanggang sa tumalikod na po tayo sa Diyos. Kaya mga kapatid, napakahalaga na patuloy po tayong dumadalo sa mga simbahan, hindi lamang para hindi tayo madaling matakihin ng masasamang impluensya, kundi para manatiling malapit tayo sa ating Diyos. Araw-araw pinapayagan po tayo ng Diyos na gawin ang mga bagay na mahalaga sa atin, trabaho, pag-aaral at iba pang mga gawain na kailangan o gusto nating gawin. Pero dapat bigyan po natin ng panahon ng ating Panginoong Diyos. Sa kabila po ng lahat ng biyayang ibinibigay niya sa atin,
Dapat po tayong maglaan ng araw para sa Kanya, para maglingkod, sumamba at magpasalamat. Ito po yung kalooban niya, ang manatili tayong malapit sa Kanya at bigyan siya ng pugay na nagbigay sa atin ng lahat na meron tayo ngayon.